Kapag ikaw talaga bully at feeling mo na bully ka, mas reklamador ka pa sa reklamador no? Tulad na lamang nito mga kapatid, pag-uusapan natin. No? Sa kauna-unahang pagkakataon mga tol, nagpaputok ang Japan ng kanilang Tomahawk missile at nagre-reklamo mga tol ang China maging ang North Korea na isa rin sa napakahilig mag-launch ng kanilang mga missile. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Pag-usapan natin itong video na to mula kay John Reps mga tol. No? Nagre-reklamo ngayon ang North Korea at ang China sa pagpapaputok ng Japan ng Tomahawk cruise missile mga tol. Bakit sila nagre-reklamo? Gawain din nila yan, di ba? So bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe dito kay John Reps. At syempre dito rin sa ating YouTube channel kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary. Huwag mo kakalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Panoorin na natin to mga tol. At North Korea at China nagreklamo dahil sa unang pagkakataon ay pinaputok na ng mga advanced destroyer ng Japan ang mga Tomahawk cross missiles nito na layong tamaan ang mga kalaban mula sa labas ng kanilang mga baybayin sakaling sumiklab ang gulo sa rehiyon. Tindi ng sindak nila sa Japan no. Etong North Korea mga tol, isa to sa mga mahilig talaga mag-launch ng kanilang mga missile, di ba? Wala silang ibang ginawa. Ewan ko saan sila nakakakuha ng napakaraming pera para mag-launch ng missile nila. Isa rin tong China mga tol. Pero etong Japan talagang sila dyan. Ayaw nilang magkaroon ng army ulit ng Japan. Dahil sinasabi nila ibabalik daw ng Japan ang era ng World War II kasi talagang sobrang lupit ng Japan noong mga panahon na yon. No, sobrang sila noon, sobrang animal ang tingin nila sa ibang mga tao no? Tuloy natin. At sa ibang balita naman mga kabayan, pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay iniwasan na ng Japan ang mga sandatang pang-atake na pangmalayuan. Ngunit dahil sa mga... Yun kasi yung kasunduan nila nung natalo sila mga tol dahil nga 'di ba hinulugan sila ng doon sa Hiroshima sa Nagasaki. Suko sila doon Pasa na ng Japan ang mga sandatang pang-atake na pangmalayuan. Ngunit dahil sa mga banta at pagtatangkang sakupin ng kanilang mga isla, isang napakalaking pagbabago na nagdala ng mga shockwave sa buong silangang Asya matapos isagawa ng Japan ang pinakaunang live fire test nito ng isang Tomahawk cross missiles na gawa ng Amerika. Ito kasi yung tinatawag na the sleeping giant. Ayan na, ginising na sila mga tol. Mula nung World War II, 'di ba, hininto na ng Japan itong pagbuo ng kanilang offensive military power nila mga tol. Hanggang doon na lang sila sa pagdepensa pero hindi na sila pwedeng makisali sa mga namumuong mga sigalot, mga ganyan. Basta meron silang kasunduan mga tol Pero dahil sa tagal ng panahon at nakikita na rin nila siguro yung banta sa kanilang kapaligiran dahil patuloy silang kinukulit ng kanilang mga pinakitaan na ng lakas dati. Ngayon, eto mga tol, nagbabalik ang puwersa ng Japan. Ito nga ba'y mabuti o dapat din pangambahan ng ibang mga bansa? Marami nagsasabi, hindi naman kasi ang Japan ngayon tulad ng Japan nung araw. Iba ngayon sila, hindi na sila katulad nung dati at maraming ulit na nga sa maraming pagkakataon ang humingi sila ng tawad sa kanilang ginawang kalupitan nung panahon nga ng World War II. Pero syempre ang China ay ayaw nilang tanggapin yung bagay na yun mga tol. Meron silang malaking trauma dito sa Japan. Kaya nakikita nilang nagbi-build ulit ng military itong Japan. Talagang todo sila dyan mga tol. Todo tutol sila. Ayaw nila live fire exercises to, ginagawa rin ng China yan. Ginagawa ng North Korea yan. Hindi
Hindi lamang ito isang regular na drill kundi nagmamarka ng isang evolution ng pangdaigdigang depensa na nagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa Pasipiko. Ang makasaysayang pagsubok ay tumama sa karagatang Pasipiko kung saan ginamit ng Japan Maritime Self-Defense Force ang isa sa mga pangunahing Aegis-class guided missile destroyer nito, ang GS Chukai, upang magpaputok ng mga Tomahawk land attack cross missiles. Sinimula ng Japan ang pag-upgrade ng naval fleet nito na binago ang mga Aegis destroyer nito upang ang kanilang mga vertical launching system ay maayos na maisama ang mga US Tomahawk cross missiles dahil layo ng mga Hapon na tumpak na tamaan ng mga barko ng kalaban na lampas sa kanila mga baybayin. Saka alam natin mga tol kung ano ang Japan technology. Pagdating sa usaping teknolohiya mga tol, hindi na pag-iwanan ng Japan. Isa sila mga tol sa talagang naging advance. No? Siguro isa rin yun sa pinangangambahan ng China kasi syempre batid pa rin nila sa sarili nila na kahit nagaano nila napaunlad yung kanilang teknolohiya, iba pa rin talaga ang teknolohiya ng mga Hapon. Kung sabihin nating nakapantay man sila, nakasabay man sila, pero kung patagalan na ng pagdating sa evolution ng technology, siguro na iisip nila na mas matibay pa rin siguro tong sa Japan. Kaya kailangan nilang kailangan talaga nilang iwasan. Pero ngayon kasi nagiging matapang na rin talaga ngayon ng China. Hindi, actually hindi sila nagiging matapang. Noon pa rin naman talaga matapang na sila. Pero dahil nga lumakas sila ngayon, mas lalo silang naging matapang mga tol. Pero sa kabila ng tapang na yon, meron pa rin silang pinangangambahan. Is yung magbalik yung natutulog na higante. Eto na nga mga tol, mukhang nagigising na. Matapos ang mga pagsubok ng Japan, abay agad na binatikos ng North Korea ang Japan at inakusahan ng ganap na pagtalikod sa postura nitong pasipista. Bakit ka nagre-reklamo, Kuya Kim? Di ba gawain mo naman yan, Kuya Kim? Naalala ko yung balita nitong nakaraang buwan, ipinagutos ni Kim na mas lalo pang palawigin yung kanilang nuclear capabilities sa layuning sakupin ng buong mundo. Sa layuning sakupin ng buong mundo, samantalang nagrereklamo na sila sa Japan. My goodness, Kuya Kim. Ang Japan at inakusahan ng ganap na pagtalikod sa postura nitong pasipista, pati na ang Amerika dahil lumano sa pagsuporta nito na aktibong binabago ng Japan ang self-defense forces nito tungo sa isang proactive strike forces na may kakayahang magsagawa ng mga preemptive operation. Samantala, tinitingnan naman ng China ang 400 Tomahawk cross missiles ng Japan bilang isang direktang hamon sa katatagan sa rehiyon at ikinakatwiran na ang isang mabigat na armadong Japan ay nagbabago sa estratehikong kalkulus sa East at Taiwan Strait. Bakit? Ayaw ba nila nang may katapat sila? Gusto ba nila sila lang yung nangunguna at sila lang yung advance, sila lang yung may lakas? Diba? Hindi magiging balance yun mga tol. Diba? Ang gusto kasi nila sila lang eh. Halimbawa na lang mga tol, diba? Sila pakilamero sila kapag may nagsasagawa ng drill, kapag may nagsasagawa ng mga multilateral exercises, kapag may mga nagsasagawa ng joint maritime drill, joint maritime exercises, balikatan, di ba? Panereklamo sila, panay po na sila dyan. Di ba? Pero pag sila ang nagsasagawa ng ganun at may pumuna sa kanila, lagi nila sinasabi, karapatan nila yun. Lagi nila sinasabi, matagal na nilang ginagawa yan. Yun ay ginagawa nila, annual nilang ginagawa yan, di ba? Hindi balanse. O ngayon mga tol, nakikita nilang muling nagpapalakas itong Japan. Etos na, nagre-reklamo na sila mga tol. Karapatan din ng Japan yun kung nakikita nilang talagang kailangan nila ng matinding depensa para maipagtanggol ang kanilang mga sarili, gagawa talaga sila ng paraan para mapalakas ang kanilang depensa. Kasi lahat ng bansa, mga tol, wala namang bansang hindi nagpapalakas ng depensa di ba? Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito sa ating napag-usapan ngayong araw? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling komentaryo sa ibaba. Hanggang sa muli, peace out!